Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikadalawamput-tatlong kabanata ng Gawa. Basahin natin. Tinitigang mabuti ni Pablo ang mga miyembro ng korte at sinabi, "Mga kapatid, kung tungkol sa aking pamumuhay, malinis ang aking konsyensya sa Diyos hanggang ngayon." Pagkasabi nito ni Pablo, inutusan ng punong pari na si Ananias ang mga nakatayong malapit kay Pablo na sampalin siya sa bibig. Sinabi ni Pablo sa kanya, "Sampalin ka rin ng Diyos, ikaw na pakitang tao. Nakaupo ka riyan para hatulan ako ayon sa kautusan. Pero nilabag mo rin ang kautusan nang iniutos mo na sampalin ako." Sinabi ng mga taong nakatayo malapit kay Pablo, "Iniinsulto mo ang punong pari ng Diyos." Sumagot si Pablo, "Mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang punong pari, dahil sinasabi sa kasulatan na huwag tayong magsalita ng masama laban sa namumuno sa atin." Mahalaga ang itinuturo sa atin dito. Nagalangin ang mga nakatataas sa atin. Sa ating nabasa, mukha namang wala sa katwiran ng punong pari. Ganun pa man, pinatikos pa rin siya ni Pablo sa utos nito na lumalabag naman sa kasulatan. Kapatid, napakadali nating gumawa ng mga bagay na di makatwiran sa ating kapwa kapag tayo ay nakatataas sa kanila o di kaya tayo ang nasa katungkulan. Madalas nang nangyari ito sa akin na ang mga namumuno sa akin ay wala sa lugar. Aaminin ko, kapatid, nagngingit-ngit ang kalooban ko sa galit at gustong-gusto kong makabawi sa kanila. Mali pala ang ganitong pag-iisip. Sa ibang pagkakataon naman, ako naman ang nakatataas. At kung minsan ako naman ang di makatwiran sa aking pakikipagtao. At alam nating mali din ang ganitong pamamaraan. Kailangan kong baguhin ang ganitong pag-uugali kung ako man ay nakatataas o nakabababa. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, minsan naman tayo ang tumatanggap ng di makatwirang pamamaraan. Alam ko ang hirap na wag manlaban, lalo na kung alam nating wala naman sila sa tamang lugar. At ipinapakita sa atin ni Pablo ay ang pagtataguyod ng tama sa tamang paraan. Siya ay nagsasalita ng katotohanan sa tamang paraan. Kasama na dito ang pagkikilala sa mga nakatataas sa kanya kahit na ito ay di makatwiran. May tamang paraan kung paano natin maipaparating sa may mga kapangyarihan ang mga bagay na sa tingin natin ay di makatwiran. Huwag nating idaan sa dahas o pambabastos at idaan natin sa malumanay na pagpapaliwanag at buong pagpapasensya. Talagang mahirap ito gawin, kapatid. At sa aking karanasan, minsan pa nga na kahit tayo ang nasa tama, di naman sila nakikinig at pinipilit pa rin ang kanilang ginagawa. Ikaw, kapatid, ano ang gagawin mo kung mangyayari ito sa iyo? Mangingibabaw ba ang pangunawa at pasensya o galit at paghihiganti? Kilatisin natin ang ating sarili. Basahin natin. Nang makita ni Pablo na may mga Sadyuseyo at mga Pariseyo roon, sinabi niya ng malakas sa mga miyembro ng korte, "Mga kapatid, ako'y isang Pariseyo, at ang aking ama at mga ninuno ay Pariseyo din. Inaakusahan ako ngayon dahil umaasa akong muling mabubuhay ang mga patay." Nang masabi niya ito, nagkagulo ang mga Pariseyo at mga Sadyuseyo at nagkahati-hati ang mga miyembro ng korte.
Nangyari yun dahil ayon sa mga Sadyuseo, walang muling pagkabuhay. Hindi rin sila naniniwala na may mga anghel o may mga espiritu. Pero ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kaya ang nangyari, lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo at mariin nilang sinabi, "Wala kaming makitang kasalanan sa taong ito. Baka may espiritu o kaya'y anghel na nakikipag-usap sa kanya." Alam ni Pablo na ito ay isang moro-morong korte at di naman talaga naghahanap ng katotohanan at hustisya. Ang layunin kasi nila ay ipakulong at maparusahan si Pablo. Kaya ang ginawa niya ay inilahad niya ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga Pariseo at mga Sadyuseo. Pinalabas niya ang di pagkakaunawaan ng dalawang grupo ng korte. Di kasi maaaring tama sila pareho kung magkasalungat ang kanilang paniniwala. At katulad sa mga ginawa ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa mga tao, lagi niyang tinatama ang mga maling pagkakaintindi ng mga tao. At dahil dito, marami ang nagagalit kay Jesus. At ganito rin ang nangyayari kay Pablo. Ipinakita niya na ang muling pagkabuhay ay di pinaniniwalaan ng mga Sadyuseo na siya namang pinagmulan ng sigawan sa mga Pariseo. Nangyari tuloy na pinagtanggol ng mga Pariseo si Pablo laban sa hukuman at mga Sadyuseo. Minsan ay talagang di natin maintindihan ang mga kaparaanan ng Diyos. Kung sino-sino ang nagdala sa hukuman kay Pablo, ay parang lumalabas na sila rin ang naging tagapagtanggol niya rito. Naaalala ko ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa ika-10 kabanata ng Mateo. Magbalik tanaw tayo at basahin natin. Mga pag-uusig na darating. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo yun para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo ng tungkol sa akin. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling yon ang sasabihin ninyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ganitong-ganito nga ang sitwasyon na nangyari kay Pablo. At hindi siya pinabayaan ng banal na Espiritu na humarap sa hukuman. Basahin natin. Lalong uminit ang kanilang pagtatalo hanggang sa natakot ang commander na baka pagtulong-tulungan ng mga tao si Pablo. Kaya nag-utos siya sa kanyang mga sundalo na bumaba at kunin si Pablo sa mga tao at dalhin sa kampo. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, "Huwag kang matakot, sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma." Ang pagiging mamamayang Romano ni Pablo ang nagbigay daan para siya ay mapangalagaan ng mga sundalong Romano laban sa mga Hudyo. Ayon kasi sa batas ng Roma, ang mga mamamayang Romano ay hindi basta-basta lamang na mapaparusahan o mabibilanggo,
ng walang formal na paglilitis. At dahil dito, nabigyan patuloy ng proteksyon si Pablo sa masasamang balak ng mga Hudyo. Sa mga pangyayari, di ito iba sa naging karanasan ni Pablo sa lahat ng bayang dinaanan niya. Ganun pa man, di natin maikakaila na malamang ay takot at pangamba ang nararamdaman ni Pablo. At sa ganitong sitwasyon nagpakita sa kanya ang Panginoon na sigurado namang nagbigay sa kanya ng lakas loob. At dito ipinaliwanag ng Panginoong Hesus ang kanyang susunod na dapat gawin. Hindi siya pinabayaan mapaslang sa Jerusalem sapagkat kailangan pala niyang ipamahagi ang magandang balita sa Roma. Sa mga panahon na yon, ang Roma ang sentro ng mundo noon. At mula dito, makasisiguro tayo na lalong magiging laganap ang magandang balita sa buong mundo. Basahin natin ang planong pagpatay kay Pablo. Kinaumagahan, nagpulong ang mahigit 40 Hudyo at nagplano sila kung ano ang kanilang gagawin. Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Pagkatapos, pumunta sila sa mga namamahalang pari at sa mga pinuno ng mga Hudyo at sinabi sa kanila, "Nanumpa kami na hindi kami kakain ng kahit ano hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng korte sa commander ng mga sundalong Romano na gusto ninyong papuntahin ulit dito sa inyo si Pablo. Sabihin ninyo na gusto ninyong imbestigahan ng mabuti si Pablo. Pero bago pa siya makarating dito, papatayin namin siya." Napapansin mo ba kapatid na sa ating mundo ngayon, may mga taong napakalakas ng paniniwala na sila ay nasa tama, kahit na sila ay totoo namang nasa mali. Nakakatakot ito para sa atin dahil sarado na ang kanilang mga puso at isipan. Kadalasan, wala na sila sa tamang pag-iisip at katwiran. Lagi nilang iniisip na ang kanilang gawa ay para sa kabutihan. May mga kulto nga ngayon na nagsasabi na lahat ng kanilang ginagawa ay utos ng Diyos. Sa kanilang pananaw, kahit na sila ay gumagawa ng labag sa batas at mahuhuli o maparusahan o mabilanggo, ito ay isang pagiging martir para sa kanilang paniniwala. Kapatid, di lamang ito nasasakop sa mga kulto. May mga taong ganito sa ating lipunan ngayon. Ang iba sa atin ay di na tumatanggap ng tamang paliwanag at kanilang ipipilit ang sariling paniniwala. Ang kanilang paniniwala lamang ang tama at ang paniniwala ng lahat ay mali. Sadyang sarado na ang kanilang puso at isipan at kadalasan pa ay ipinagmamalaki nila ang kanilang maling paniniwala at pamumuhay. Lagi nilang binabanggit na si Jesus ang kanilang pinaniniwalaan. Gayong di naman natin makita sa kanilang pamumuhay na sumusunod sila sa kautusan ni Jesus. Mag-ingat tayo sa ganitong mga kulto, kapatid. Maraming mga lobo na nasa pananamit ng tupa. Tingnan natin ang bunga ng kanilang pamumuhay. Makikilatis natin ang puno sa kanyang bunga. Magbalik tanaw tayo sa ika-16 na kabanata ng Juan. Basahin natin. Sinasabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito para hindi manghina ang inyong pananampalataya pagdating ng pag-uusig. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa ninyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos.
Gagawin nila ang mga bagay na ito dahil hindi nila kilala ang Ama o ako. Pero sinasabi ko sa inyo ang mga ito para pagdating ng pag-uusig, maaalala niyong sinabi ko na ito sa inyo. Nakakatakot ang ganitong pag-iisip, ngunit nangyayari ito sa ating mundo. Di lang noon, ngunit hanggang ngayon. Basahin natin. Pero ang plano nila ay narinig ng pamangking lalaki ni Pablo, na anak ng kapatid niyang babae. Kaya pumunta siya sa kampo ng mga sundalo at ibinalita ito kay Pablo. Tinawag ni Pablo ang isa sa mga kapitan doon at sinabi, "Dalhin ninyo ang binatilyong ito sa commander dahil may sasabihin siya sa kanya." Kaya dinala siya ng kapitan sa commander. Pagdating nila roon, sinabi ng kapitan, "Tinawag ako ng bilanggong si Pablo at nakiusap na dalhin ko rito sa iyo ang binatilyong ito dahil may sasabihin daw siya sa iyo." Hinawakan ng commander ang kamay ng binatilyo at dinala siya sa lugar na walang ibang makakarinig. At tinanong niya, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sinabi ng binatilyo, "Nagkasundo ang mga Hudyo na hilingin sa inyo na dalhin si Pablo sa korte bukas dahil iimbestigahan daw nila ng mabuti. Pero wag po kayong maniwala sa kanila dahil mahigit 40 tao ang nagbabantay na tatambang sa kanya." Nanumpa sila na hindi sila kakain at iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Nakahanda na sila at naghihintay na lang ng pahintulot ninyo. Sinabi ng commander sa kanya, "Huwag mong sasabihin kahit kanino na ipinaalam mo ito sa akin." At pinauwi niya ang binatilyo. Napakadalas sa ating buhay, ang tao ay gumagawa ng mga plano at nagtatangkang gawin ang ayon sa kanilang kagustuhan. Ganito ang pag-iisip ng mga panatikong Hudyo sa nabasa natin dito. Mangyari kaya ang kanilang pinaplano? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating maintindihan ang katotohanan ito. Minsan ay mayroon tayong pinapanalangin na mangyayari na sa ating palagay ay tama at mabuti. Ngunit hindi ito pinapahintulutan ng Diyos Ama. Minsan naman ay mayroon tayong pinapanalangin na huwag sanang mangyari dahil ito ay masama o nakakasakit o magpapahirap sa atin. Ngunit ito naman ay pinapahintulutan ng Diyos Ama. Ibabalik ko lang tayo sa panalangin ni Jesus sa Diyos Ama sa Getsemane. Sabi niya, "Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Tandaan lamang natin kapatid, na kung mabuti man o masama ang mangyari sa atin, makasisiguro tayo na tanging Diyos lamang ang nagtatakda kung ano ang mangyayari ayon sa kanyang kalooban. Lahat naman ng ito, mabuti man o masama, ay tiyak na gagamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti ayon sa kanyang kalooban. Basahin natin. Ipinadala si Pablo sa Cesarea. Ipinatawag agad ng commander ang dalawa sa kanyang mga kapitan at sinabi sa kanila, "Maghanda kayo ng 200 sundalo at ipapadala ko kayo sa Cesarea. Magdala rin kayo ng 70 sundalo na nakakabayo at 200 sundalong may sibat. At lumakad kayo mamayang gabi mga 9:00. Maghanda rin kayo ng mga kabayo na sasakyan ni Pablo. Bantayan ninyo siyang mabuti para walang mangyari sa kanya hanggang sa makarating siya kay Gobernador Felix." At sumulat ang commander sa gobernador ng ganito,
Mula kay Claudius Lysias. Mahal at kagalang-galang na Gobernador Felix. Naiisip ko lamang na napakaraming sundalong Romano ang maghahatid kay Pablo sa Caesarea dahil nga sa tangka sa kanyang buhay. Ngunit hindi ito ang magbibigay proteksyon kay Pablo. Ang totoong magbibigay ng proteksyon kay Pablo ay ang kamay ng Panginoon. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang taong ito ay ipinadala ko sa iyo ay dinakip ng mga Hudyo at papatayin na sana. Pero nang malaman kong isa pala siyang Romano, nagsama ako ng mga sundalo at iniligtas siya. Dinala ko siya sa kanilang korte para malaman kung ano ang kanyang nagawang kasalanan. Natuklasan ko na ang akusasyon sa kanya ay tungkol lang sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanilang relihiyon. Wala talagang sapat na dahilan para ikulong siya o ipapatay. Kaya nang malaman kong may plano ang mga Hudyo na patayin siya, agad ko siyang ipinadala sa inyo. At sinabihan ko ang mga nag-akusa sa kanya na sa inyo na sila magreklamo. Ipinapaliwanag ni Lysias na commander ng mga sundalong Romano kung bakit niya pinadala si Pablo kay Gobernador Felix. Pangunahin na dito na si Pablo ay isang mamamayang Romano. Pero alam natin na ito ay kasama sa mga plano ng Diyos Ama. Alam natin na ang utos ng Panginoong Hesus sa kanya ay magpamahagi ng magandang balita sa Roma. Ginagawang kasangkapan lamang ang mga pangyayari dito sa nabasa natin para makarating si Pablo sa Roma. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinunod ng mga sundalo ang utos sa kanila. At ng gabing yun, dinala nila si Pablo sa Antipatris. Kinabukasan, bumalik ang mga sundalo sa kampo. Samantalang nagpaiwan ang mga sundalong nakakabayo para samahan si Pablo. Nang dumating sila sa Caesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat. Binasa ito ng gobernador at pagkatapos ay tinanong si Pablo kung saang lalawigan siya nanggaling. Nang malaman niyang taga-Cilicia si Pablo, sinabi niya, "Pakikinggan ko ang kaso mo kapag dumating na ang mga nag-aakusa sa iyo." At pinabantayan ng gobernador si Pablo sa palasyo na ipinagawa ni Herodes. Ang mga kaganapan sa Jerusalem at sa Antipatris ay siya namang kalooban ng Diyos. Kahit na siya ay nabubugbog ng mga tao sa Jerusalem, kahit na may moro-morong paglilitis ng mga pinunong pari, kahit na may mga Hudyong nagplanong tumambang kay Pablo, gumalaw ang banal na espiritu para mailigtas si Pablo hanggang sa matapos niya ang mga inatas ng Panginoong Hesus ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-23 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.